Hello science fans! Kung sumusubaybay kayo ng mga balita, malamang narinig niyo na yung term na The Big One. Merong isang haka-hakang malakas na earthquake na may magnitude na 7.2 na ina-expect nilang tatama sa Greater Metro Manila. At isa ito sa pinaka-nakakatakot na mga earthquake na pwedeng mangyari. Pero meron siguro sa inyong nagtataka. Wala ba talagang teknolohiya para malaman natin kung saan at kailan darating ang isang earthquake? At sigurado ba talaga tayong darating yung Big One? At tayo lang ba ang bansa sa buong mundo na naghihintay sa pagbabalik nito? Sa ating video ngayon, alamin natin ang The Big One. Linawin natin ang mga haka-haka tungkol dito, mag-explore tayo ng iba't ibang facts tungkol sa earthquake, at alamin natin kung paano tayo matutulungan ng STEM para mag-survive. Pero bago natin gawin ito, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik in the field of molecular ecology. And ako po ay naa-amaze at natatakot kung paanong mga natural events ay merong mga napakalaking epekto sa ating buhay. Isa rin po akong guro. At lagi ko pong pinapaalala sa ating mga estudyante na ang mga science information na natututunan natin sa ating mga classroom ay pwedeng makasave ng mga buhay. At ang Scienza ay ang aking science communication channel, kung saan umaasa akong makapag-share ng mga totoong impormasyon tungkol sa science at sa mga natural events. Ano nga ba ang The Big One? Isa itong terminolohiya na ginagamit para i-describe ang mga napakalakas na earthquake na pwedeng mangyari along major fault lines. In short, isa itong worst case scenario pagdating sa mga lindol. Pero bago natin palalimin ang ating usapan, ano nga ba ang fault line at ano ang relasyon nito sa mga earthquake? Ang fault line ay isang crack sa surface ng ating planeta kung saan nagmi-meet ang mga tectonic plates. Pag gumalaw ang mga tectonic plates na ito, pwede silang magdulot ng lindol. Ang West Valley Fault sa Luzon ay isang example ng active na fault line. Ito ay may habang 146 kilometers at ito ay umaabot mula Bulacan hanggang Laguna at dumadaan ito sa Metro Manila pati na rin sa mga karatig na probinsya. At pinipredict ng mga siyentipiko na pwede itong mag-cause ng isang malakas na lindol na may 7.2 magnitude in the near future. Nakakatakot ito, di ba? Pero hindi lamang ang Pilipinas ang nag-e-expect ng isang malakas na lindol. Kung napanood niyo na yung pelikulang San Andreas na pinalabas noong 2015, ang mga kaganapan dito ay base sa isang posibleng senaryo na mangyayari kung gagalaw ang San Andreas Fault. Pero syempre, pinalala nila ito para sa pelikula. Pero kahit medyo exaggerated ang pelikula, ang San Andreas Fault sa California ay isang example ng fault line na pwedeng makakos ng Big One pero sa kabilang side ng ating planeta. Pero bakit? Ang San Andreas Fault ay isang example ng transform fault kung saan nagmi-meet ang Pacific at North American tectonic plates at sila ay gumagasgas sa isa't isa. Ang paggalaw nila against each other ay nagbubuo ng malaking stress over time na pwedeng biglaan na lang ma-release in the form of a powerful earthquake. Yung haba at accumulated stress na nabubuo sa San Andreas Fault ang siyang dahilan kung bakit kaya nitong mag-produce ng matinding lindol na pwedeng umabot hanggang 8.3 na magnitude. Pero bakit nga ba hindi kayang i-predict ng mga scientists kung kailan at saan mangyayari ang mga earthquakes? Ang seismology ay isang branch ng science na pinag-aaralan ang mga lindol at kung paano kumakalat ang mga elastic waves sa ating planeta. Minomonitor at ina-analyze nito ang mga seismic waves para mas maintindihan ang structure ng ating planeta at para mas maintindihan pa natin kung paano nga ba nangyayari ang mga lindol. Pero kahit napakarami ng advancements sa field na ito, ang seismology ay hindi pa rin kayang i-predict kung kailan mangyayari ang Big One. Ang limitasyon na ito ay dahil sa napakakomplikado talaga kung paano nangyayari ang earthquakes. Basta ang alam natin,
tumataas ang stress sa mga fault lines. Pero ang pag-release nito ay hindi natin basta-basta mahuhulaan kung kailan mangyayari. Ang mga seismologists ay pwede nang i-identify ang mga area na mataas ang risk at pwede ring ma-estimate ang probability over long periods. Pero hindi nito kayang malaman ang eksaktong oras at lugar kung saan mangyayari ang lindol. Kaya kailangang lagi tayong handa at ang mga tinatayo nating mga istruktura, mga buildings at mga bahay ay kailangang resilient sa mga lindol. Pero kailan ba ina-expect na darating yung big one na yan? At bakit lagi siyang usap-usapan sa balita? At paano nga ba nalalaman ng mga siyentipiko na may lindol na ganito kalakas na darating kung hindi naman pala pwedeng ma-predict ang mga earthquakes? Oo, hindi natin kayang i-predict kung kailan at saan mangyayari ang lindol. Pero ang mga historical patterns at geological studies ay nagbibigay ng mga clue. Paano masabi? Paano? Well, it's all about understanding the facts at ang pag-aaral ng ating nakaraan. Alam natin na ang West Valley Fault ay malawak at active. At kung mas malawak ang fault line, mas malakas ang naiipon nitong pressure. At base sa mga eksperto at sa historical data, ang fault line na ito ay gumagalaw every 200 to 400 years. At ang huling recorded movement nito ay nangyari 300 years ago, noong 1658. Nandito na ako bago naglindol. At ito ang dahilan kung bakit sinasuggest ng mga experts na ang fault line na ito ay malapit ng gumalaw at mag-cause ng isang malaking lindol, potentially within our generation. At kung mangyari nga ang the big one, ano kaya ang magiging itsura nito? Ang malakas na lindol na ito ay magkukos ng matinding pag-alog ng lupa. Maraming masisirang istruktura at may mga secondary disasters katulad ng apoy at landslides. Kaya hindi tayo dapat magulat na ang ating major urban centers katulad ng Metro Manila ang isa sa mga lugar na pinaka-maaapektuhan. Wag po, wag. Opo. Pero ano nga ba ang magiging itsura nito? Balikan natin ang ating nakaraan para makita kung paano niyanig ng mga pinaka-nakamamatay na lindol ang ating bansa. Ang isa sa mga pinakamatitinding lindol ng Philippine Fault ay nangyari noong 1645 sa Gabaldon, Nueva Ecija. Ang report ng DOST PHIVOLCS ay nagsasabi na nag-cause ito ng isang 7.9 magnitude na earthquake at nasira nito ang Manila Cathedral. Idagdag pa natin dito ang 1990 Luzon earthquake na marami pa siguro sa ating nakakatanda. Nag-cause ito ng 45 seconds na pagyanig na may lakas na 7.8 magnitude. Mahigit 2,400 na katao ang namatay dahil dito at nag-cause ito ng $369 million na damage. Ang mga datos na ito ay nagpapakita sa atin kung paano nakamamatay ang lindol. At pwede itong mangyari ulit pag tumama na ang the big one. Pero ibahin naman natin ang usapan. Pumunta tayo sa usapan ng mga bagay na pwede nating ikontrol. Pag nagkaroon nga ng malakas na lindol, paano mo ililigtas ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay? Wala naman tayong ibang option kundi maghanda. Pero pwede tayong maghanda ng matalino by using STEM tips na pwedeng makaligtas ng ating mga buhay. Ang unang STEM tip ay ang mag-aral at maging aware. Through STEM, pwede nating aralin ang science sa likod ng mga lindol, katulad ng tectonic plate movements at seismic waves. For example, ang P waves ay mas mabilis gumalaw through various materials, samantalang ang S waves ay pwedeng mag-cause ng mas matinding damage kasi ginagalaw niya ang lupa ng pataas at pababa. Sa pag-iintindi ng basic concepts na ito, ay pwede tayong maghanda ng mas maayos by retrofitting our households at sa pagpe-prepare ng mga emergency plans. Pwede nating isama dito ang paggawa ng mga emergency kit na may lamang pagkain na hindi basta-basta nabubulok, tubig, first aid supplies, mga flashlight, battery, mga multi-tool at pati na rin ang ating mga importanteng dokumento. Kailangan din ay aware tayo kung paano natin papatibayin kung saan tayo nakatira, katulad ng pagsisecure ng pundasyon ng ating mga bahay
at pagre-reinforce ng weak points katulad ng bubong at mga pader. Katulad nga ng nasabi kanina, ang retrofitting ay importante para sa mga building para ma-withstand ang earthquakes. Kasama na dito ang pagbobolt ng ating bahay sa mga pundasyon at pagdadagdag ng plywood sheathing sa ating mga pader. Pwede nitong mapigilan ang pagbagsak ng mga struktura na nakapaligid sa atin. Ang mga engineers ay nakadevelop na rin ng mga bagong construction solutions. Isang example ay ang seismic isolator na makakasigurado ng zero damage. In fact, nakapagligay na sila nito sa isang simbahan, ang San Vicente de Paul Parish Church, making it the first earthquake-proof church in the Philippines. Pero paano ito gumagana? Ang seismic isolators ay nagpapahina ng floor accelerations or ang paggalaw nito. Kaya nababawasan nito ang pagkasira ng building at pati na rin ang mga laman nito. Ang pinakamaganda pa dito ay pwede itong gamitin sa mga bagong building at pati na rin sa mga nakatayo ng building. Sa paghihiwalay ng building sa paggalaw ng lupa na cause ng earthquake, ang seismic isolators ay nakakasave ng buhay at nakakaprotekta din ng ating mga struktura. Pero ang mga teknolohiya na nagbabantay ng mga lindol ay may malaki pa ring role. Ang mga seismographs ay mga instrumento na pwedeng mag-measure at mag-record ng paggalaw ng lupa. At sila ang mga nakaka-detect ng earthquakes. Ang mga advanced na versions ng seismographs ay pwedeng maka-generate ng data para sa early warnings. At dahil dito, pwede tayong makagawa ng earthquake early warning systems, kung saan pag nadedetect na ng advanced seismographs ang paggalaw ng lupa, pwede siyang mag-send ng alert para mabigyan tayo ng mabilis na heads up. Ang mga bansa na nasa Pacific Ring of Fire, katulad ng Japan at Mexico, ay meron ng mga reliable earthquake alert systems. Ang PHIVOLCS, as of now, ay wala pang earthquake alert system. Ang meron lang tayo ay isang monitoring at information system. Why are you crying? Pero buti na lang, noong June 2021, ang Google ay dinagdag ang Pilipinas para sa kanilang mga mobile users to access their global Android earthquake alert system. At ito ay nagbibigay ng malaking tulong. Gusto ko happy ka. Kaya importante ding gamitin natin ang ating mga cellphone para maproteksyonan ang ating mga sarili at ang ating mga minamahal. Tandaan, ang pagiging handa ang ating pinakamagandang depensa, lalong-lalo na sa unpredictable nature ng lindol. Gamit ang mga kaalaman tungkol sa lindol na naipakita namin, tayo manatiling maalam, manatiling handa, at manatiling ligtas. But what do you think? Ano ang mga suggested nyo na next steps para manatili tayong ligtas sa mga lindol? Meron ba kayong naiisip na mga inobasyon para mas mapredict natin ng maayos ang pagdating ng mga lindol? Let us know your thoughts in the comment section below.